Tahasang po pinangalanan na mag-asawang Diskaya ang mga umano'y dati at kasalukuyan pong kongresista na umano'y kumikickback sa flood control projects. Sa hearing po ng Blue Ribbon Committee kahapon, sinabi po ni Sara at Curly Diskaya sa kanila pong joint sworn statement na tinatayang 10% hanggang 25% na SOP umano ang hinihingi daw sa kanila ng ilang pong mambabatas at opisyal ng DPWH kapalit po ng maayos na pag-release ng kanila pong mga proyekto. Ayon po kay Curly, ginagamit umano ng ilang kongresista at DPWH officials ang pangalan ni Ako Bicol Party List Representative Sal Dico at House Speaker Martin Romualdez tuwing humihingi sila ng komisyon. Wala raw sila maipapakita ng resibo o paper trail pero may ledger daw sila at voucher na nagsasaad kung ito po'y natanggap na ng mga umano'y mga tao at mismong ng mga kongresista. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. Yan po ang tinig ng kontratistang si Curly Diskaya. Samantala, kanya-kanyang tanggi naman sa paratang ng mga Diskaya ang ilang mambabata sa DPWH officials na pinangalanan po ni Curly at Sara sa kanilang joint sworn statement kahapon. Ang git mo ni House Speaker Martin Romualdez, walang sino man daw ang kayang manuhol sa kanya. At alam daw yan ng lahat ng kongresista. Tinawag namang demolition job ni Marikina City Representative Marcy Chodoro ang pagdawit sa kanyang pangalan. Hindi pa raw siya ang congressman ang magkaroon ng proyektong mga Diskaya sa Marikina. Pati si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, pinabulaan ng nakipag-ugnayan siya sa mga Diskaya. Tumanggi rin sa mga paratang sina Pasig City Representative Roman Romulo, San Jose del Monte, Bulacan Mayor Florida Robes, Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas at Occidental Mindoro Representative Leody Tariela. Sa ilang pangunahing balita, nagulantang ang lahat sa biglaan po namang regodon sa Senado kahapon. Pinalitan nga po ni Senador Tito Soto si Senador Francis Escudero bilang Pangulo ng Senado. Ito nga po ay matapos na magmosyon si Senator Mig Subiri na ideklarang bakante ang posisyon. Agad naman itong tinanggap ni Senator Chis Escudero at nanumpa na rin po si Soto. Sa isang ambush interview, kinumpirma po ni Soto na 15 senador ang sumuporta po sa kanya. Kasabay ng pagbabago po sa liderato ay pinalitan din ni Senador Ping Lacson si Senator Jinggoy Estrada bilang Senate Pro Tempore ng Senado. Pamumunuan din po ni Lacson ang Blue Ribbon Committee matapos mailipat sa minority si Senador Rodante Marcoleta. Si Subiri naman ang bagong majority leader kapalit ni Joel Villanueva. Samantala, tiwala pong Malacanang na hindi mauuwi sa political chaos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat nagulat siya sa nangyari, wala namang sayang palasyo sa pamunuan ng Senado. Ang hindi na raw ikinagulat ni Jose Castro ng pangalanan ng contractor na si Curly Diskaya ang mga kongresista at iba pang government officials na sangkot daw sa mga anomalya sa flood control projects.
Gayunman, dapat daw nabuuin ng mga diskaya ang kwento. Lalo na't lumabas sa Senate hearing na taong 2016 pa raw ito nangyari. Handa raw silang bigyang proteksyon ng mga tetestigo sa mga anomalya sa flood control projects, kabilang na po ang mga diskaya. Pero dapat ay may ebidensya ang mga paratang ng mga ito. Samantala po naman pinakakasuhan po sa Ombudsman ang 3 kontratista na sangkot umano sa maanomalyang flood control projects. Kabilang dyan ang St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Mismo sina Public Works Secretary Vince Dizon at COA Chairperson Gamaliel Cordoba ang nagrekomenda na sila'y kasuhan. Nagsumite ang mga ito sa Ombudsman ng mga ebidensya pong ginawa at nakalap ng fraud audit team na gagamiting batayan sa pagsasampaho ng reklamo. At ayon po sa COA, 5 sa mga proyekto sa Bulacan ng 3 kumpanya ang nakitaan po ng anomalya. Umaabot po sa 342.6 milyon pesos ang kabuang halaga ng naturang mga proyekto. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.